الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Now, ipagpapatuloy natin ang hadith sa chapter ng wudu. No, nakaraan ay nakadalawa tayo ng hadith sa wudu. Pinakita rito ang kahalagaan ng paggamit ng paglilinis ng bibig, siwak o kahalintulad nito at tamang kaparaan ng sunnah na pagwudu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban pa sa obligatory wudu sa banal na Quran. So dalawa ang pagsasagawa ng wudu, ang sunna, may karagdagang mga rekomenda at karagdagang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ganoon din sa obligatory wudu. So sa araw na ito ay dadako tayo sa susunod na mga hadith. Pero bago natin dakuhan ang mga susunod na hadith ay sagutin natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya na nagsabi, hindi ko raw nabanggit ang hinggil sa pagsingot ng tubig at ang pagsinga nito, na mayroon daw kasing nagsasabi na maaari bang sabay ang bibig at ilong na pagsabayin mo sa pagsingot, pagmumog. At ganoon din ang sinasabi nila, ano ba ang pinaka mahusay o tama ang pagsasagawa ng paghugas ng kamay hanggang sa siko ba o ito ay sa lampas ng siko. So gaya ng mga ginagawa ng ibang sekta sa pananampalatayang Islam ay pinagbabawal nila ang lampas siko. Sabi nila ito ay pagmamalabis. Ano ba ang tama sa dalawaan nila? So unang sagutin natin ang unang pagkakataon, ang mga kapatid na nagtanong kung saan tama ba na ang pagwudu sa pagsingot ng tubig sa ilong at pagsinga ay maaari bang pagsabayin natin sa pamamagitan ng bibig at ilong? So ayon sa ating mga scholars, ay mayroon itong tatlong pamamaraan. At alam natin at alalahanin natin sa pagsasagawa natin ng wudu ay higit na pinakamagaling at pinakamausay kung hindi tayo nag-aaksaya ng tubig. At ito'y kalugod-lagod sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng pag-aaksaya iwasan natin sapagkat ito ay pagmamalabis at hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, higit na mainam ang pagsingot ng paggamit ng tubig sa pagwuwuduhan ay makatipid tayo. So anila ang unang pagsingot ng tubig at pagsinga na dito ay ang katulad ng hadith na binanggit natin kay Utsman radhiyallahu an na tatlong sunod-sunod. Maging sa bibig una, tatlo muna at pagkatapos tatlo sa ilong. So kung gusto ninyo anila ay maaari ninyong pagsabayin nito ang bibig at ang ilong ng 3 times. Ibig sabihin sa isang dakot mo o sa isang salok mo ng tubig, sabay ilong at bibig at ilong. Then sasalok ka ulit ng tubig, bibig at ilong, then another, bibig at ilong. Ibig sabihin ay mas nakatipid ka ng tubig kaysa gumamit ka ng 3 mumog sa bibig at 3 sa ilong. At higit itong kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakakatipid ka ng tubig. Ang pagsabayin mo ang bibig at ilong. So ayon sa iba pang scholars ay mayroon pang mas mainam dyan. Ibig sabihin, sa isang salok mo ng tubig sa iyong palad, pagsabayin mo ang bibig at ilong. Then mayroon pang matitira sa iyong palad na tubig. Mayroon pang natitira. So isinga mo ang sa bibig mo, mumug mo, tapos ibuga mo at isinga mo sa ilong. Then another, singutin mo yung natitira sa iyong kalong-kalong na palad na tubig at lagay mo ulit sa bibig mo at pagkatapos sa ilong mo. No? At pagkatapos ay isinga mo ulit at ibuga mo sa bibig. So nakadalawa ka na sa isang salok lamang. So sumalo ka ulit ng isa at pagsabayin mo ang bibig mo at ilong. Ito ang higit na pinakamainam, higit kang nakatipid at higit itong kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala nila. At ang pangatlo, ito ang higit na matipid. Sa isang salok mo lamang ng iyong palad ay magagawa mong pagsabayin ang bibig mo at ilong sa loob ng 3 beses. Ibig sabihin, bibig, ilong, then may natitira ka pa sa iyong palad. Then ibubuga mo yung dalawa sa ilong at bibig, then bibig, ilong, then may natitira pa sa iyong palad.
So pagkatapos bibigyan pa sa pangatlong pagkakataon, higit itong kalugod-lugod sapagkat higit itong nakakatipid. So ang lahat ng ito ay maaaring gawin ayon sa ating mga scholars at higit nagiging kalugod-lugod habang tayo nakakatipid. So ang pagsingot at ang pagmumog at pagsingot ay unahin natin ang bibig hanggang papunta ang palad natin sa ating ilong upang makasingot tayo ng tubig. No? Hindi naman natin magagawang sabay. Unahin ang bibig din, hagod ninyo papunta sa inyong ilong. Yun ang tamang pamamaraan ng pagsasabay. Okay? So sa isa namang pagtatanong kung ito ay mas mainam na hanggang siko o lampas ng siko. So ayon sa ating mga scholars gaya na nabanggit sa banal na Quran ay mainam lamang na hanggang siko. Ngunit sabi nila kung lalampas man ito ng siko, ito ay ipinapahintulot din. Ang hadith na nabanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaong kung nais ninyong palawigin ang inyong pagniningning sa araw ng paghukom ay ayahan yung isagawa lagi ang pagsasagawa ng wudu. So dahil dito sabi ng mga scholars, ito ay ijtihada ni Abu Hurairah na kung saan sabi nila, kung lalampas man ito ng mga bukong-bukong sa paa o sa siko, igit itong mainam sapagkat ito ay magdadagdag ng ningning sa atin sa araw ng pagbibigay ng liwanag sa araw ng paghukom. Ito ay magkaragdagan sa atin. Ngunit ito ay ijtihada ni Abu Hurairah, ngunit anila higit na mainam na sundan natin ang banal na Quran sapagkat nag-uutos lamang na hanggang siko. Ngunit ang sabi nila, ang anuman lalampas sa siko ito ay pagmamalabis. Ngunit ang katotohanan ito ay allowable pa rin kahit na lumampas ng siko ang ating pinaghuhuduan. Kahit isipin mo, ang pananampalatayang Islam ay hindi ito nagtuturo ng pahirapan. Can you imagine matatansya mo kaya na ikaw ay maghugas ng hanggang siko lamang na hindi lalampas sa siko? May iwasan kaya natin ito? Let's say na sabihin natin na iwasan natin sa loob ng isang araw o isang beses ang araw sa linggo, hindi kaya maaari sa ibang araw ay palagi tayong nakakaragdag o nagmamalabis sa siko? Sa ganito ay malalagay tayo sa kahirapan. Kaya sabi nila, mas katanggap-tanggap kung lalampas ng siko ang ating nahuhugasan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang siko at lumalampas dito, ay ito ay katanggap-tanggap sapagkat mismo Allah subhanahu wa ta'ala ay ayaw niyang pahirapan ang mga mananampalatayang Muslim at alam natin na mahirap na maiwasan na lumampas ng siko ang paghuhugas natin sa ating kamay sa pagsasagawa ng wudu. Kaya anila, ito rin ay katanggap-tanggap. Ngunit kung maiiwasan, mas mahinam na tayo ay magsagawa lamang ng wudu ng hanggang siko lamang sapagkat ito ang binanggit sa banal na Quran. So sa susunod na hadith, wa an Ali radhiyallahu ta'ala an في صفة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه واحد أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. No? So dito sabi pa ng hadith na ito na linikom ni Tirmidhi, kala Tirmidhi innahu asahhu shay'in fil bab. So sabi ni Ali radhiyallahu an regarding sa description ng pagsasagawa ng ablusyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paghaplos sa ulo, sabi niya ito ay hinahaplusan niya ang kanyang ulo sa pamamagitan lamang ng basang palad ng isang beses. Ito ay inilathala ni Abu Dawud na Nasai at Tirmidhi rahimullah. At sinabi din na ang hadith na ito ay sahih, authentic. At sinabi pa ni Tirmidhi, sa lahat ng mga hadith na kahalintulad nito, ito ang pinakadamos na authentic na hadith na one time lamang hahaplusin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng basang palad ang kanyang ulo. So ayon kasi sa ibang scholars natin ay legislation din o ito rin ay batas na 3 times natin haplusin ang ating ulo. So kaya sabi ni Tirmidhi rahimullah, pinaka-autentibong hadith sa lahat ng pagwawiping ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa ulo kapag na-haplusin natin ito ay isang beses lamang. At ito ay mula kay Ali radhiyallahu anhu na kung saan ito ang ating pang-apat na khalifa sa pananampalatayang Islam na kung saan siya nakipagdigmahan ng ubod ng tapang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sa lahat ng digmaan sa pakikipaglaban ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at nang wala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban sa Tabuk sapagkat siya ay inatas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maging in charge sa Al-Madinah. At ang ating apat na khalifa ay pinatay ng isang masamang tao na si Abdurrahman bin Muljam habang siya ay naglalakad papunta ng masjid upang magfajar. Pinatay niya ito sa araw ng Biyernes ng madaling araw sa 17 date ng Ramadan 40 after Hijrah. Ibig sabihin, itong pang-apat na khalifa na si Ali radhiyallahu anhu, siya isang namatay na martir, insyaallah ang alagit nakakaalam. So,
Sa hadith na ito, ang pag-wiping ng ating mga ulo ay isang beses lamang, bagamat may nagtuturo na 3 beses, ito rin ay batas nila. Ngunit ito ang pinaka-autentibong hadith sa lahat ng hadith na kalintulad nito, sabi ni Tirmidhi, kaya't mapapanaligan at buong mga kamusliman ay sinasagawa ang isang beses lamang na pagwa-wiping sa ating ulo o pagpahid natin sa ulo kapag tayo magsasagawa ng wudu. Pangalawang benefit sa hadith na ito, yun ang unang benefits natin. Ang pangalawang benefits ng hadith na ito ay hinahaplusan lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ulo sa pamamagitan lang ng basang palad. Ibig sabihin, hindi kahalintulad ng ibang Muslim na kumukuha sila o sumasalok sila ng tubig sa 2 palad at saka nila ito iwawipe sa kanilang ulo. Kaya pagkatapos nila, makikita mo na sumasabaw o talagang ang daming tubig sa kanilang ulo na pumapatak at tumutulo pa habang sila ay nagsasagawa ng sala. Ito ay hindi tama. No? Ang ginagawa lang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay wina-wipe niya lang, hinahaplusan niya lang kanyang ulo ng basang palad ng isang beses lamang. Okay? Another hadith, so ipinakita rito ni Ali kung paano nagwa-wipe ng ulo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng basang palad in one time. Sa susunod naman na hadith, dito ay ipinaliwanag naman ang description ng pagsasagawa ng paghahaplos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan siya nagsisimula at saan siya natatapos. So dito sinabi ni Wa'an Abdullah ibn Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'i qal wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbarah. Sa pakunalay, mula ito kay Sahih Muslim at Sahih Bukhari, napakalakas ito na hadith. So sabi ni Said bin Asim, na kung saan si Said bin Asim, siya ay isang Ansari, no, mula sa Bani Masim, no? At siya ay nakipaglaban sa Uhud at napatay niya rito si Musaylima at Kadhab. Siya ay namatay noong araw ng Al-Harra sa taong 63 after Hijrah. So sabi niya, ipinakita niya ang description ng pagsasagawa ng ablution ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagwa-wiping niya sa kanyang ulo. Siya ay nagsisimula, sabi niya, sa kanyang noo at hanggang sa likuran nito, no? Hindi kabilang dito ang batok, no? Hindi kabilang dito ang batok o lieg, sapagkat hindi ito parte ng ulo, gaya na nasabi sa mga ibang hadith. Kundi ito ay sinusumalan niya sa kanyang forehead o noo hanggang sa bago makarating ng ating mga batok o leeg, no? Sakop ng leeg o kaya batok, hanggang doon lamang, at pagkatapos niya ibinabalik ito muli ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunta kung saan siya nagsimula, sa noo. Kung saan siya nagsimula, doon sa noo, doon niya muli tatapusin ang kanyang pag-haplos. Ibig sabihin, iwa-wipe niya mula sa noo ang palad na basa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, buong ulo ito, then hanggang sa bago batok, then ibabalik niya uli ito hanggang sa makarating muli kung saan siya nagsimula, doon sa noo. So ipinakita dito ni Asim ang tamang paghaplos, kung saan ipinakita ni Ali radhiyallahu anhu sa hadith niya na one time itong pinapahid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan lang ng basang palad. Dito ipinakita ni Asim kung paano niya iniwawipe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang basang palad sa ulo mula sa noo hanggang bago batok, at ibabalik niya muli ito sa kanyang noo. So sa benepisyo sa hadith na ito, iwawipe mo ang iyong ulo sa pamamagitan ng 2 falad, sapagkat ito ang nabanggit sa hadith. Not in one hand, hindi sa isang kamay. So kapag ginamit mo ang iyong isang kamay, hindi mo mawawipe ang iyong ulo. No? Hindi mo mawawipe ang lahat ng iyong ulo sa ganitong pagkakataon. See? Ang sabi kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na aplusin natin ang ating ulo. Wipe your head. Sa chapter 5 verse 6. So kapag nagsagawa ka ng wudu at inaplusan mo ang iyong ulo sa pamamagitan ng iyong isang kamay, ay hindi mo mawawipe ang lahat ng ulong ito. Ang buong ulo mo. No? At ayon kay Salih Al-Fawzan rahimullah, ang wudu mo sa ganito ay hindi correct. Hindi correct. Dapat, sabi niya, buong ulo mo dapat i-wipe ang iyong ulo, sapagkat mayroong hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tainga ay bahagi ito ng ulo. See?
So, ibig sabihin, ang tainga ay bahagi pa ito ng ulo. Ibig sabihin, kung kalahati lang ng ulo ang iyong wawipe, hindi ito magiging ganap. Dapat, ang buong palad mo ay nakalagay mula sa noo mo, paikot sa iyong ulo hanggang makarating ka sa likod bago batok at ibabalik mo ito. Buong ulo ang iyong wawipe sa pamamagitan ng basang palad in one time. See? In one time. So, gayon pa man, ito ang pinaka-correct na opinion. Ang buong ulo ang ating iwawipe. Hindi ang ilang bahagi lamang sapagkat hindi ito correct. So, ang pagwawiping sa ating ulo ay mayroon ito tatlong uri. Mayroon itong tatlong uri na pagwawiping. Kung saan ay tatalakayin na lang natin ito pagdating natin sa turban. Insyaallah. So, sa another hadith, mula kay Abdullah bin Amir, wa an Abdullah bin Amir, radhiyallahu ta'ala an, fi sifati wudu'i, qal, thumma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, wa adkala isba'aihi sabbahataini fi udunai, wa masaha bi ibahamaihi ala tahiri udunai, akhrajahu Abu Dawud wa Nisai wa sahahu Ibnu Guzaimah. So dito naman ay sinabi ni Abdullah bin Amir radhiyallahu an, na kung saan si Abdullah bin Amir, siya ay anak ni Amir bin al-As al-Qurashi, no? Siya ay isang Muslim bago pa ang kanya, na kung saan matanda lang sa kanya ang ama ng 13 years. Siya si Amir bin Abdullah bin Amir, ito ay isang alim, maalam, memoryado niya ang mga ahadith, ganun din ang banal na Quran. At siya, ang pagkakaalam natin, ay isa itong manunulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sinasabi. At siya ay very talagang payos na napakatuwid ng taong din ito, no? Napakamahinta-takutin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay namatay sa taong 63 after Hijrah. Ang iba naman ay nagsasabi 70 after Hijrah. So sa hadith na ito, ipinakita ni Abdullah bin Amir dahil ang description patungkol naman sa kabuuan ng ulo ng pagwawiping, no? Dito ay sabi niya na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inawawipe niya ang kanyang ulo at ipinapasok niya ang kanyang hituturo sa kanyang tainga, at ang inlalaki ang siya namang inahagod niya sa labas ng kanyang tenga. Ito ay mula kay Abu Dawud at Nasai, at sabi ni Kuzaima na ito ay autentibong hadith. So makikita mo rito sa hadith na ito, no, ang description dito ay ang buong ulo kasama ang tainga. Kaya doon sa isang hadith na sinabi natin kanina, na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang sa ating naiintindihang wika, na ang mga tainga ay bahagi ng ulo. Kaya naman ito ay nililinis natin sa pamamagitan ng hintuturo, ay ipinapasok natin ang ating daliring ito sa loob ng tenga, at ang isang panginlalaki ay inaagod natin sa labas ng tenga upang maging ganap ang pag-wipe natin sa ating mga ulo, no? Upang maging ganap ang pagwa-wipe natin sa ating ulo. So makikita nyo rito, dapat hindi isang bahagi ng kamay ang pinangwa-wipe natin, sapagkat hindi natin mawa-wipe ang buong ulo. Lalo na ang mga tenga, alam natin, nagpapakita ng tanda na ito'y bahagi ng mga ulo, ng ating mga ulo. So ibig sabihin, wa-wipe natin ng dalawang basang palad ang ating ulo, magmula sa batok, ipinakita ito ni Asim, magmula sa harapan sa noo hanggang papuntang batok, malapit sa batok, at ibabalik natin sa noo. Buo ito, dalawang palad natin. At pagkatapos ipinakita sa pangatlong hadith, nakasama ang tainga natin, nalilinisin sapagkat ito ay bahagi ng banal na Quran. Bagamat hindi ito nabanggit sa banal na Quran, ito ay bahagi ng ating ulo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat alalahanin natin, dalawa ang source natin, ang Quran at ang Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, wajib sa atin na linisin din natin ang tenga, hindi natin maaring iwanan ito. Gaya na sabi ni Ibn Uthaymin, wajib din na linisin ang bibig at ilong, sapagkat ito'y bahagi din ng ating mukha kapag nagagawa tayo ng wudu. Ang tanong ay marami din sa atin mga kamusliman ang napapansin natin. Kapag ipinasok nila ang daliri nila sa kanilang tainga, makikita mo yaong butas ng tainga, yun ang nililinis nila. Ang paligid ng loob ng tainga ay hindi nila nililinis o hinahaplusan man ito sa kanilang daliring basa.
ito ay mali. Ang hadith ay malinaw na ang tainga ay naplusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng tuturo, ipinasok niya sa tainga, at ang hinlalaki sa pamamagitan ng paghaplos niya sa labas ng tainga. Sa isang hadith na makikita natin, ito ay bahagi ng ulo ang tainga. Ibig sabihin, ang buong tainga mo ay nararapat mong mahaplosan ito. Sa loob ng tenga, pati ang gilid ng loob mong tainga at labas ng tenga, dapat ito ay wipe natin. Hindi yung papasok natin sa daliri din lang umiikot lamang, ang hinlalaki natin sa labas, nakapix na nakatusok sa loob ng butas ng tenga, ang hintuturo mo, hindi mo nawawipe ang loob ng tenga sa pagganito. Dapat ang buong tenga natin sa loob ay wawipe natin at panlabas na tenga natin. Ito ang pinakatama na opinyon, ang higit na nakakaalam. So sa hadith na ito, ipinakita sa hadith na ito ang description ng pagsasagawa ng paghaplos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ulo. So malinaw na ang paghaplos ng ulo ani Ali radhiyallahu an, ito ay sa pamamagitan lamang ng basang palad, kung saan one time na sinuportahan ng pangalawang hadith, kung saan magsisimula sa noo hanggang bago batok at ibabalik hanggang noo. At pagkatapos sa pangatlong hadith ay ipinakita na ang tainga ay kasama o bahagi ng ulo, kaya dapat din natin itong linisin. So tayo ay dadako sa susunod na hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staykada ahadukum min manamihi falyastanshir salasa fa inna shaytana yabitu ala khayshumi mutsafaqun alai. So sa hadith na ito, sinabi ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nagising mula sa pagkatulog, nararapat niyang linisin muna ang kanyang tenga sa pamamagitan ng pagsingot ng tubig, at pagkatapos ay ibubuga niya ito 3 times, sapagkat si Satanas dito ay nananatili siya sa ilong mo, sa loob nito, sa buong gabi. Sa loob ng ilong mo, ibig sabihin sa nostril mo, nananatili si Satan, ginugugol niya ang kanyang gabi sa pag-upo sa loob ng ating ilong. No? Ginugugol niya ang pag-upo niya sa gabing ito kapag tayo natutulog sa loob ng ating mga ilong. Doon siya nang umuupo sa ating mga nostril. So, bagamat ganito ang nangyayari, batid natin ang aktual na kalagayan ito, ang ang higit na nakaalam sa ganitong sitwasyon, no? Okay. So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nagising mula sa pagkatulog, no, nararapat siyang suminghot muna ng tubig, at pagkatapos sisingan niya ito 3 times, sapagkat si Satanas ay nanatili sa loob ng inyong ilong sa panahon kayo natutulog sa gabi ng ibig sabihin. So dito ang tinutukoy dito na pagtulog natin, ito yaong yabitu ay tinutukoy dito ang gabing pagtulog. Alam naman natin, si Satan nagtatali yan ng 3 knot sa ating likuran, at pagkatapos ay uupo siya sa ating ilong, kung saan ito ay nasa loob ng ating ilong, no? Ang siyang trabaho niya, kung saan magpalagay ng panaginip minsan ng masasama, kung saan magkaroon tayo ng ligalig, pangamba, pagkagising natin, trabaho niya ito. So dito siya umuupo sa ating ilong sa loob natin, no? Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inuutos niya pagkagising natin sa pagkatulog natin ito ay kung maaari ay linisin natin ang ating ilong ng 3 times. Sumingot tayo at isinga natin ito. So dito ipinapakita ito sa hadith na ito sa pagtulog sa gabi. Ang mga ibang scholars ay nagsasabi na ang pagtulog dito ay gabi, no? Ang pagtulog na tinutukoy dito ay gabi, gaya ng sabi natin, sapagkat ang yabito na pagtulog dito ay nangangahulugan itong gabi. Sleep at night. At ang ibang scholar sinasabi naman nila, no, this is for general. Sabi nila ito ay day and night. Day and night. No, sabi nila, day and night. So walang masama kung gawin mo ito day and night. So, ngunit ang pinakamalapit na opinyon ito, yabito ang natungkoy sa hadith, ito ay pagtulog sa gabi. So, pagkagising mo ay sumingot ka ng tubig at isinga mo ito 3 times ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anong dahilan kung bakit sinuutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ang nabanggit sa hadith, sapagkat nananatili sa Satan habang natutulog tayo sa loob ng butas ng ating mga ilong o sa ating mga nostril. Alam natin ang mga jinn ay hilig nila ang mga maruruming bagay o maruruming lugar, no? Kung makikita niyo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung saan nakaimbak ang mga jinn, sabi niya, nandiyan sila sa ilalim ng lupa, no? Nandiyan sila sa mga maruruming lugar na kung saan kapag humihi kayo ay mag-ingat kayo na huwag niyong ihiyan ng mga butas sapagkat dyan naniniraan ng mga jinn o kaya naman sa kubeta. No, kaya itinuro tayo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga babae at lalaking jinn na kung saan mahilig silang manahanan sa kubeta. At ang kubeta at ang CR, alam natin, ito ay maruruming lugar. So, ganun din sa butas ng ilong natin. Alam natin na ang ilong natin ay mayroon talagang hindi maiiwasan na tayo, ay mayroong dumi na hindi natin maiiwasan na lumulugar sa ating mga ilong. So, ito ay isang lugar na marumi para sa ating katawan, no? So, dito ay mahilig sila, kaya dito siya nag-i-stay. Ito ang isang benepisyo na ang mga jinn ay mahilig sila kung saan nahihilig sila sa mga maruruming lugar. Okay? So, sa ganito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuutos niya ito hindi bilang obligasyon na pagkagising natin ay sumingot tayo ng tubig at isinga 3 times, ito ay rekomenda ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun ay, kapag sinunod natin, magkaroon tayo ng reward, at kung hindi naman ay hindi tayo magkakaroon ng kasalanan, ngulit walang reward. Inutos ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon itong wisdom. Mayroon itong wisdom kung bakit ito ipinag-uutos ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? So una, kapag ayon sa ating scholar, kapag hindi natin ito nalilinis sa pagkagising natin, maaaring ang ating panahon sa mag-apon ay nagiging tamad tayo, sanhi ng epekto ng mga jinn na ito. No? Sanhi ng mga epekto ng mga jinn na ito ay nagiging tamad tayo sa maghapon, nagiging malumbay. Hindi tayo mapakali, wala tayo palagi sa mood, tamad tayong mag-aral sa ating pananampalataya. So ito ang ilang wisdom kung bakit ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na linisin mo ang lugar na iyon sapagkat doon, sabi nila, maaring ang lugar na ito ay maging najis sapagkat nahihilig sa marumi ang mga jinn. So dapat natin itong linisin bilang itong rekomenda lamang nang sa ganun ay mawala ang pagkabigat natin ng ating mga mabigat ang ating katawan o mga malumbay, maging masigla tayo at magkaroon tayo palagi ng mood, maging mapagkumbaba at maging kondisyon ng ating katawan sa paghahanap ng kaalaman, paghahanap buhay. Ito ang isang wisdom kung bakit ito ipinag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat ang bagay na ito ay hindi natin nakikita ang mga jinn, kung ito'y nakaupo sa ating mga ilong at hindi natin nadarama, subalit naniniwala tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang mga propeta lamang ang niriribilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi nakikita. No? Sila lamang ang binibigyan ng reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi nakikita, kung kaya dapat tayong maniwala sa kanila. So gaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi niya sa chapter 72 verse 26 hanggang 27, Alimul gaybi fala yudhiru ala gaybihi ahad illa man irtada min ar-rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at hindi niya ibinubunyag ang kanyang mga kaalaman sa mga nalilingid sa sino pa man. Hindi niya ibinubunyag ito maliban sa kanyang mga pinagtibay na mga sugo at katotohanan. Siya ang nagparating sa harapan niya sa bawat sugo at sa likuran niya ng mga tagapagmasid. So maliban, hindi ito inire-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga unseen, ang mga algaib, maliban lamang sa mga pinatibayan niyang mga sugo. Kaya dapat tayong maniwala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay revelasyon sa kanya ng mga unseen na itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito naman ay inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alayhi salam, at ito ay ituturo naman ni Jibril alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. See? So ang ibig sabihin
Hindi man natin alam na ang mga jin, gaano man sila kalaki, kung nakakapagtaka kung paano sila nakakapasok sa ating mga ilong. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sila ay nakaupo sa ating ilong. So hindi natin alam kung nakaupo sila sa labas, kung ang kanilang mga paa ay nakapasok sa ating ilong. Allahu a'lam. Ang mahalaga dito ay nandito sila sa loob ng ating ilong kapag tayo ay natutulog sa gabi. Kaya naman ugalihin natin na tayong mga Muslim, kapag pumasok ng bahay ay unahin natin ang kanang paa sa ating mga pinto at magsabi ng Bismillah. Pag sabi mong Bismillah, hindi makakapasok ang mga jinn na ito. At kapag ikaw ay kumakain, ay magsabi ka ng Bismillah, hindi rin sila makakakain. So, sa iyong pagtulog ay ganun din, kaya sasabihin nila, hindi ako makakakain, makakatulog dito, ako ay aalis na lang dito. So, sa ganito ay walang jinn na maaaring umupo sa ating ilungan. Insyaallah. Lalo na kung tayo ay nagre-recite ng Ayatul Kursi na malinaw ang hadith na mismo ang mga jinn ang nagturo nito. Kay Ayub, sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at pinatutuhanan nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito'y totoo na kapag nabigkas mo ito, ay padadala ng malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo at kung saan ang mga jinn ay hindi makalalapit sa iyo. Kaya ugalihin nating pag-aaralan ang Ayatul Kursi na kung saan ito ay nasa chapter 2 ng Al-Baqarah, verse 255. Kapag nare-recite natin ito, ni nananaginip ng masama ay hindi tayo mananaginip sapagkat walang jinn na maaring magpasok ng masamang panaginip sa pamamagitan ng binubuhol nilang tali sa ating likuran na may bilang itong 3 na silang kasangkapan upang maipasok nila ang masamang panaginip. Pagkagising magkaroon ka ng legalig, pangamba at iba-ibang mga kadahilanan na ikaw ay wala sa mood. So dahil dito ang lahat ng ito ay wala at hindi ka na nanaginip ng masama, bagkus kapag nanaginip ka ay mabuti ito'y mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, natutuwa at nasisiyahan ka sa mga bagay na nangyayari. So ugalihin natin, pagpasok ng bahay, iuna natin ang ating kanang paa, Bismillah, pag tayo kakain, Bismillah, pag tayo matutulog, Bismillah, at ay ugalihin natin mabigkas ang Ayatul Kursi nang sa ganun ay maging mapayapa ang loob ng ating mga tahanan. So, hanggang sa muli ay pagpapatuloy natin ang mga hadith, insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.